Ang kwentong ibabahagi natin ngayon ay karanasan ng kababata ng ating listener na itago na lang natin sa pangalang Uloy. At ang kwentong ito galing sa kaibigan niyang itago na lang natin sa pangalang Terso, na ginawa talagang bisyo ang pagkuha sa mga mutya at agimat para sa kanyang bisyong pagsusugal. Nangyari ito noong 2001, Maramag, Mindanao. Kasabayan niyang lumaki itong si Terso sa lugar nila. Kaya Terso na lang ang pangalan natin. Ayaw kasi niyang mabanggit ang pangalan niya. Iwas sumpa na rin sa tangan niya. Kaya ito na lang ang itatawag natin. Mga binatilyo pa lang kami nitong si Terso ay mahilig na talaga kami sa mga agimat. Ang layunin ko ay ang matutong manggamot. At itong kaibigan ko namang si Terso ay mahilig talaga sa pag-alaga ng manok. Hindi lang ordinaryong manok ha, kundi yung ipinanlalaban sa sabong. At pangarap ng kaibigan kong ito ay ang mangalap ng agimat na gumagana sa mga sugal. Iba kasi yung may agimat ka sa sugalan dahil hindi ka basta-bastang natatalo. Pero yung una naming pagkikita ni Terso, nasa taong 1994 pa yata yon. Yan kasi ang taon na nagkakahiwalay kami ng landas dahil lumipat kami ng lugar. At matapos noon ay wala na kaming balita sa isa't isa. Noong 2000 na lang ulit. Tapos nagkita ulit kami sa sabungan pa. Ibang-iba na ang wangis ng mukha nitong kaibigan ko. Parang tumanda ito ng 10 taon sa akin. Puro tandang ba naman ang hawak nito Kahit 5 taon kaming hindi nagkita, hindi talaga mawala ang mga ugali namin ng mga bata pa kami. Makulit at palakwento. Pariha din kaming mahilig sa sabong pero ako hindi gaano. Ang dami naming natalakay habang nag-uusap kami. Pinakita niya sa akin lahat ng mga likit niya sa mga sugal. Likit ang tawag sa amin sa mga agimat na ginagamit sa sugal. Tapos ako rin pinakita ko sa kanya yung kahon na pinaglalagyan ko ng mga tarik at lahat ng gamit sa pagsasabong. Isa kasi akong magtatari. Pero yun lang naman ang mga gamit ko. Wala na yung mga likit-likit na yan. Nang biglang may ipinatong siya sa mga palad ko. Isa itong batong kulay itim na medyo mabilog na pahaba. Ang sabi niya sa akin, "Oy, baka gusto mong hiramin muna ito?" Ang sagot ko, "Ha? Ano na naman yan? Andyan ka na naman Ang sagot niya, "Ito, hawakan mo lang habang nasa laban ka sa manok mo." Sabi niya, subukan ko lang daw baka tatalab sa akin. Yun na. Nung nasa loob na ako ng sabungan, pakiramdam ko sa sarili ko, para akong nilalagnat na nilalamig. Hindi ko maintindihan. Tapos yung hawak ang bato na nilagay ko sa aking bulsa, nagtutubig ito. Parang nagpapawis. Ayan na. Binitawan ko na ang aking manok tapos umatras. At laking gulat ko nang muli kong paglingon. Natanggal na ang liig ng manok ng kalaban. Samantalang ang taring ginagamit dito ay yung taring gamit pa ng lolo ko na may kalumaan na. Tapos hindi pa nahasa yun. Nagulat ako kasi
bakit kagad naputol ang liig ng manok? At saglit na saglit lang yon. Kaya lang, nung araw na yon, ay iisa lang ang manok na dala ko. Kaya paglabas ko, sinabihan ako ni Terso na ilaban ko raw ulit yung manok namin. Ang sabi ko naman, sige, subukan ko ulit. Ngunit, maging sa pangalawang laban, nakili-kili kaagad yung kalaban namin. Kaya naman, meron nang umaaligid sa amin at nakikiramdam sa aming pinag-uusapan. Kaya, umalis na kami sa lugar na yon at ipinagpatuloy na lang namin ang aming usapin sa aking bahay. Ang bungad ko kagad dito, "Uy, ano yan? Mutya na ba yan? O agimat?" Tawa ito ng tawa sa akin. Hanggang sa sinabi nito na, "Mutya yan ng langka." Gulat na gulat ako kasi una kong narinig ang bagay na yon. At saka, paano niya natagla yon? Dati-rati, usap-usapan lang yun sa lugar namin. Hindi ko naman alam na siseryosohin niya ang mga bagay na yon, tapos kukunin pa. Nang marinig ko ito sa kaibigan ko, sobrang dami kong tanong. Talagang hindi ko ito tinatantanan. At doon na magsimulang magsalaysay si Terso. Ayon dito, halos umabot yun ng 2 taon bago niya nakuha ang mutya na yon. Bawat mahal na araw, tumatambay siya sa isang malawak na taniman ng mga langka upang magmamasid. Ang unang proseso, sa unang 6 ng Huwebes Santo, ay aakyat siya sa puno ng mga langka. At aakyat siya ng 12 ng tanghali. At ang pinakamahalaga sa lahat ay ang 12 ng gabi. Wala naman siyang kinukuhang bunga doon. Dahil mga batang bunga ang tinitingnan niya, parang kinakatok-katok lang niya at pinapakinggan ang tunog. Babalik-balik siya sa ganong oras para katukin yon. At sa oras na mayroon siyang maririnig na kakaibang tunog, dudukutin niya ang loob ng bunga. Nagsisimula siyang gawin yon noong nasa 15 anyos pa siya. Mas matanda kasi ito sa akin ng mga 4 na taon eh. Pero sabi niya, tuwing Biyernes Santo, hindi nagpapakita ang mutya na yon sa kanya. Lahat ng mga dasal na natutunan niya, ginagamit na niya dito. Ngunit sadyang mailap para sa kanya ang mutya ng langka na yon. Kahit kaninong antingero na siya nagtatanong para mataglay ang mutya na yon. Ngunit maging ang mga ito, walang masasabi tungkol dito. Ang nasasabi lang ng mga antingero sa kanya, napakahirap ng kanyang ginagawa. Gawa ng napakadelikado ang pagkuha sa mutya na yon. At huwag na niyang pilitin kung wala siyang mapapala doon. Baka talagang hindi para sa kanya yon. Kasi sabi-sabi ng ilan, hindi yon kinukuha, kundi pinagkakaloob lamang ng isang nilalang. At saka, meron din naman siyang mga gamit na mga likit, yung tinatali sa mga paa ng manok. Yun nga lang, paminsan-minsan ay nakontra ito at 1 taon bago muling magising ang likit. Sabi-sabi kasi, kapag nagawang masumpa ang isang likit, matutulog ito ng 1 taon bago gigising. Ang sabi niya sa akin,
Nawawala na siya ng pag-asang makuha ang bagay na yon. Kasi ang tagal na tapos wala pa rin. Sinabi niya na mag-focus na lang siya sa pag-breed ng mga alaga niya para na lang ibenta. Kasi kapag ilalaban walang kasiguraduhan. Hanggang isang gabi noong 2001, habang nakatambay siya sa ilalim ng mga langka, napag-isip-isip niya na taon-taon bago siya tumungo sa langkaan, nagpalipad hangin siya para sa proteksyon niya. Kasi sabi-sabi ng mga iilang albularyo, hindi lang kagaya niya ang maghangad sa mutya na yon. Maging ang mga aswang o nilalang sa kadiliman, naghahangad sa gamit na yon. Naisipan niyang lahat-lahat ng mga orasyon niyang nalalaman, hindi niya ikakarga bago sasapit ang mahal na araw. Yun bang isang linggo siyang hindi magdarasal at ikarga ang mga gamit? Matapos niyang naisipan yon, inantay na lamang niya ang Biyernes Santo. Isang linggo bago ang mahal na araw, ni kahit palipad hangin wala siyang ginawa. Tinanggal na rin niya ang kanyang kwintas na krus at inilagay na lang sa altar. Nung mga oras na yon, nagbabaka sakali siyang makuha ang mutya na yon. Hindi na niya iniisip ang pwedeng mangyari sa kanya doon. Lahat talagang pagsubok gagawin niya, makuha lang yon. Pero sa pagkakataong ito na ang huling pagkakataon, ang pagkuha niya sa mutya. Kapag hindi pa rin niya matagpuan ay kalimutan niya ito. Sumapit na ang Huwebes Santo. Ibang-iba na ang kanyang ginagawa. Hindi na rin siya nagpapaalam sa nagbabantay sa langka. Napupunta siya doon 3 bisis sa isang araw. Hanggang sa sinabi niya sa nagbabantay, napapasok na lang siya doon nang walang paalam. Kakilala kasi niya ang nagbabantay doon. Saktong 11:00 pumasok si Terso sa taniman ng langka. Tahimik ang paligid noon. Gawa ng malayo sa kabahayan ang taniman ng langkaan na yon. At isa pa, mahal na araw na yon. Tapos 10 oras pa ng gabi. Pansin niya sa katawan niya, kakahuyan pa. Tapos may bigla-bigla na lang pumasok sa isipan niya na mga dasal. Pero nilabanan niya yon dahil nangako siyang hindi na gagamit nun kapag muli niyang susubukang kunin ang mutya na yon. Ayun na, pumatak na ang 11:49 ng gabi at nasa taas na siya ng puno. Pakiramdam niya, parang nag-iba ang aura ng paligid. Sobrang dami ang anino na nasa ilalim ng puno. Sobrang nakakatakot na. Tapos ang nakakatakot pa, napakaraming nilalang ang nasa ilalim ng puno. Inaalog-alog yung puno na inaakyatan niya. Ayon pa sa kanya, merong naglalakad na merong hila-hilang kadina. Meron ding mga nilalang na may napakapangit na mukha. Basta napakarami nun. Ang sabi pa niya sa akin, kung ako ang nasa kalagayan niya ng mga oras na yon, talagang mababaliw siya at tumalon sa punong yon. Dahil sa dami ng nilalang na iba't iba ang itsura. Ang sabi ni Terso, hindi lang natin alam. Pero talagang nandyan lang talaga sila sa paligid.
Napapansinan niya na panay ang titig nito sa kanya. Hindi naman siya sigurado kung nakatingin ba ito sa kanya o sa kinuha niya. Tapos mayroon pang grupo doon na nakatalukbong ng maitim na tela. Mga lampas 15 ang bilang ng mga yon. Tapos ang lahat ng yon nakatingin sa kanya habang nakatayo at nakanganga ang mga bibig. Kahit natatakot na siya, tinititigan niya ito ng buong tapang kung ano ba talaga ang itsura ng mga ito. Kaso ng pagtingin niya, wala itong mga mukha. Masyado kasing madilim at ang iitim pa ng talukbong nito. Nararamdaman niyang meron nang nagtatakbuhan sa ilalim. Tapos lahat ng nasa ilalim, dahan-dahan nang humawak sa punong kanyang inaakyat. Animoy hinihintay siyang bumaba ng puno. At ayon kay Terso, mas lalong dumami ang bilang ng mga yon. Napuno na ang ilalim ng puno. At samot-saring elemento na ang nandudoon. Hanggang sa merong animoy dumapo sa tuktok ng punong inaakyat niya. Pagtingala niya, meron siyang nakitang isang napakalaking ibon ang dumapo sa tuktok ng puno. Kasing laki ng katawan ng tao ang katawan ng ibong yun. At paglingon nito sa kanya, nakita niya ang nakakatakot nitong mukha. Isa itong mukha ng tao na puro buto na. Meron din itong nanlilisik na mga mata. Hindi ito gumagalaw, na para bang hinihintay nito kung kailan niya kukunin ang pakay niya. At unti-unti nang nasasanay ang katawan niya sa mga nakikita niya. Wala na siyang pagpipilian kundi gawin ang paghagilap sa mutya ng langka. Isa-isa niyang kinatok ang mga bunga, ngunit wala siyang naririnig na kakaiba. Lahat ng bunga na malapit sa kanya ay nakakatok na niya, ngunit wala talaga. Hanggang sa nasipat niya ang isang natatanging bunga na nababalot ng mga alitaptap. Okay, meron tayong bagong kwento, no? Mga kaermitanyo, hanggang dito na muna ang ating kwento dahil napakaingay sa labas eh. Naririnig nyo naman yata eh. Ang pangit kasi ng record natin kapag ganito. So, pakiabang na lang ng part 2. Yung shoutout natin, ang kunti nyo naman. So, sa part 2 na lang natin dito isa-shoutout dahil isusulat ko pa. Maraming salamat.